Sa iba pang balita, nagdeklara ng martial law ang militar sa Thailand sa gitna ng isyung political doon. Samantala, itinas naman ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 1, ang sitwasyon doon bilang babala sa ating mga kababayan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Itinaas na sa Alert Level 2 ng Department of Foreign Affairs ang kanilang crisis alert level sa Thailand. Ito'y dahil sa pagkadeklara ng Thailand Army ng martial law sa nasabing bansa. Ang Alert Level 2 ay tinatawag din na restriction phase. Sa ilalim nito, pinapayuhan ang mga Pilipinong nasa Thailand na iwasang sumali sa mga kilos protesta at kung maaari, wag na rin pumunta sa mga matataong lugar. Gayun din, pinaghahanda ng DFA ang mga Pilipinong nasa Thailand para sa posibleng paglikas kung sakaling lumala pang lalo ang sitwasyon. Pinapayuhan din ang mga Pilipinong nagbabalak na magpunta ng Thailand na kung maaari, kansilahin na lang muna nila ang kanilang biyahe. Hindi naman ito mahalaga. Ngunit nilinaw ni DFA spokesperson Assistant Secretary Charles Jose, walang travel ban sa bansa. There's no ban. For non-essential travels, we discourage, but for Filipinos already there, we also advise them to avoid going to places where the demonstrations are taking place and to, well, not to take part in the political activities there. Sa ilalim rin ng Alert Level 2, tanging mga OFWs na may existing contracts lamang ang papayagang magtungo sa Thailand. Dagdag ni Jose, may nakahandang contingency plan ng DFA para sa tinatansyang 15,000 Pilipino sa Thailand, kasama na ang mga undocumented Filipinos. Our embassy has a contingency plan in place, and we have a team from the DFA led by a senior officer ready to go to Thailand at the soonest possible time to validate this contingency plan. Martes, alas 3 na inanunsyo ng Thailand Army ang martial law. Layo nitong maibalik ang kaayusan sa Thailand matapos ang mahigit 6 na buwan ng bayolenteng protesta at kaguluhan. Kabilang ang ilang mga anti-government protest kung saan 28 na ang nasawi habang daan-daan naman ang sugatan. Wala pa namang naitatalang Pilipinong nasaktan o nasawi dahil sa mga kilos protesta. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.